Mainit na balita, bagyo na ang binabantayang low pressure area sa Pacific Ocean. Tropical depression na yan ngayon ayon sa Pag-asa. Huli po itong namataan, mahigit 1,000 kilometro silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Posibleng lumakas pa ang bagyo pero maliit ang tsansang pumasok sa Philippine Area of Responsibility dahil pa north-northeast ang direksyon nito. Kahit na malayo sa bansa, magpapaulan pa rin sa Masbate, Visayas at Mindanao ang trough o extension ng nasabing bagyo. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Bago pa man naging bagyo, nagpaulan at nagpabaha na po sa Sarangani ang trough o yung extension ng dating low pressure area na nasa Pacific Ocean. Hirap bumiyahe ang maraming residente at estudyante sa barangay Malandag sa bayan ng Malungon dahil sa pagragasa ng tubig sa mga kalsada. Tumaas din po ang level ng tubig sa Macnit River. Nagbara din ang ilang daluyan ng tubig na lalong nagpabaha sa lugar. Magpapaulan muli ang trough ng bagyo sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Umarangkada na ang big-time oil price hike ngayong linggo na utay-utay o hinati ng ilang araw ang pagpapatupad. No choice naman ang ilang motorista kaya para-paraan na lang daw para hindi masakit sa bulsa. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Halos isang oras bago ipinatupad ang taas presyo sa produktong petrolyo, may pila ng mga motorista sa gasolinahang ito sa FPJ Avenue sa Quezon City. Diskarte ng ilan maghanap ng mas murang gasolinahan. Ang taxi driver na si Mario pang 10 gasolinahan na raw itong napuntahan bago nagpakarga ng higit 1,000 pisong halaga ng gasolina. Ay, ang diskarte na lang nito, pipila na lang sa mall kung may mapipilahan. Saka siguro, ang pagpakargahan ng gas, maghahanap talaga ng murang-mura. Kasi wala talagang kikitain. Pila rin ang mga motorisang umahabol na magpakarga sa gasolinahang ito sa Commonwealth Avenue. Ang jeepney driver na si Joey, 600 pesos ng diesel ang pinakarga. May sakay pa siyang mga pasahero na patungo sa North Caloocan. Kung patuloy tayong hindi tayo habol, wala tayong kikitain. Sa taas ng krudo, walang magagawa kailangan maghanap buhay Kasi pag hindi ka maghanap buhay, magugutom ka. Wala naman solusyon ng gobyerno rito Ang ibang motorista matyagang naghihintay para makapagpa-full tank ng diesel. Dumayo pa ang ilan sa mas murang gasolinahan. Dito na po yung pinakamababa rin po. Sa iba po mataas na po yung tinaas ng nila, diesel nila. Kailangan mo talaga maghanap na yung mababa po ng gasolina para makatipid ka rin kahit papano. Sayang din nung taas ng mamaya Mura ng konti. Para makatipid sa konsumo ng diesel, ngayon pa lang may personal ng inisyatibo ang mga motorista. Gawin na lang natin, hindi muna tayo bibiyahe palagi para makatipid din. Ganun na lang po yung diskarte ngayon. Mag-commute na lang. Hindi na magsasakyan. Minsan-minsan na lang siguro, hindi yung araw-araw. Alas 6 ng umaga ipinatupad ng malaki ang taas presyo sa produktong petrolyo. Pinalitan ng mga presyo sa electronic signage. 69 pesos and 50 centavos per liter ng diesel. Tumaas ng 11 pesos and 60 centavos. 60 pesos and 90 centavos per liter naman ng gasolina. Tumaas ng 5 pesos and 20 centavos. Ang ilang motorista hindi nakahabol sa pagpapakarga. Si James na 40 minuto sa pila, inabutan na siya ng taas presyo. Sisipagan na lang, kaso ganun pa rin Kahit sipagan mo, mauubos din gas mo, may pila ka ulit. Manibago na naman yung bill, di ba? Wala tayong magagawa. Laban lang. Hindi rin agad nakapagpakarga ang close van na ito na may biyaheng pa Makati. Wala magagawa, ganun, kailangan bumiyahe. Ganun talaga. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga motorista, epektibo na ngayong araw ang unang bugso ng record-breaking oil price hike sa mga produktong petrolyo. Base po sa anunsyo ng Department of Energy, nasa 12 pesos hanggang mahigit 24 pesos ang kabuang taas presyo ng kada litro ng diesel ngayon pong linggo. Nasa 6 pesos hanggang 13 pesos naman ang buong taas presyo sa gasolina, habang 32 hanggang
Mahigit 38 pesos ang kabuang dagdag sa kada litro ng kerosene. Depende po yan sa kung saang kumpanya kayo bibili. Hati-hati ang ipatutupad ng mga kumpanya hanggang sa Lunes. Ika-9 na magkakasunod na linggo ng taas presyo po yan para sa gasolina. Habang ika-10 magkakasunod na linggo naman para sa diesel at kerosene. Tiniyak naman po ng Department of Energy na may sapat na supply ng langis ang bansa hanggang sa katapusan ng Abril. Nag-o-order na rin daw ng panibago para sa mga susunod na buwan. Sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa United Nations ngayong Women's Month, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng kababaihan sa pamumuno at sa pag-unlad ng lipunan. Handa rin daw ang Pilipinas na makatrabaho ang ibang mga bansa para isulong at protektahan ang karapatan ng mga babae. Mula sa New York City, balitang hatid ni Joseph Morong. Ang talumpati sa 7th session ng Commission on the Status of Women ay isa sa dalawang talumpati sa United Nations si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang 2 araw na working visit dito sa Amerika. Kasama ng Pangulo sa kanyang pagdating sa UN, si Unang Ginang Lisa Araneta Marcos at iba pang opisyal ng Pilipinas. Jam-pack ang General Assembly Hall. Sabi ng Pangulo para malaman ang progreso ng isang lipunan, tingnan ang pagtrato nito sa mga babae. We often speak of development in terms of economic growth, infrastructure, technology, or trade. But there is a simpler and more human measure. How are the women doing? If women are educated, safe, able to work, able to lead, able to decide the course of their own lives, then the society is moving forward. If they are not, then no level of prosperity can truly be called progress. Sa Pilipinas, maraming babaeng leader sa iba't ibang larangan at bahagi sila ng pagtataguyod ng bansa. Filipino women have always stood at the center of our national life as their contributions continue to shape our democracy, our economy, and our national character. Sa harap ng mga delegado dito sa United Nations, sinabi ng Pangulo na maraming mga pananaw tungkol sa mga kababaihan na nakakahadlang sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Ang pahayag na yan ng Pangulo tila tumitingkad sa harap ng mga hindi magandang komento tungkol sa mga babae nito mga nakaraang araw sa Pilipinas. Marami pa raw ang dapat gawin para sa kapakanan ng mga babae, edukasyon ang sentro ng pagpapaunlad ng kanilang estado. Sa bawat babae raw na nag-aaral, mas tumitibay ang pamilya at lipunan. Kailangan maging bahagi rin daw sila ng pagdedesisyon. Women must be present wherever decisions are made, in government, in business, in science, in diplomacy, and in peace building. Because when women rise, societies rise with them. When women lead, nations move forward. Mula rito sa New York City, Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang lalaki at kanyang girlfriend dahil sa pagbibenta ng marijuana. Diyan po yan sa General Trias, Cavite. Sa bypass operation sa inuupahang bahay ng mga suspect sa barangay Biklatan, tumambad ang 4 na marijuana plants na pinapalaki sa isang indoor tent. Nasabat din sa kanila ang mahigit 6 na kilong pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga na mahigit 700,000 piso. Inamin ng lalaking suspect na inaangkat niya ang mga droga mula sa kanyang source. Aminado rin siya sa pagbebenta. Aminado naman ang babaeng suspect sa paggamit ng iligal na droga. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Naabangga ng kotseng yan ng isang lalaki sa Naga, Cebu bago ito sumalpok sa jeep na tumagilid kalaunan. Nadagana ng isang pasaherong pasakay noon, pati ang babaeng may kargang bata, ang 2 pang batang nasa gilid ng kalsada. 15 ang lahat ng sugatan, kabilang ang 5 pedestrian na nasa lugar noon, ang driver ng jeep at 6 niyang pasahero. Pati ang 2 senior citizen at isang batang sakay ng kotse. Dinala sila sa ospital. Arestado naman ang driver ng kotse. Paliwanag niya sa mga pulis, nagkaroon ng problema sa manibela ng kotse. Inihintay pa ng pulisya kung irereklamo siya ng mga biktima. Tuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Hulikam sa Pasig ang sakita ng ilang motorista dahil sa away kalsada. Alamin ang ugat ng gulo sa balitang hatid ni EJ Gomez. Nagsuntukan at nagsipaan
ang 2 babaeng sakay ng kotse at isang lalaking motorcycle rider sa Barangay Santa Lucia sa Pasig kahapon. Sinubukan silang awatin ng isang lalaking bumaba sa kotse. Nakatigil sa gitna ng kalsada ang kotse habang nakatumba ang motorsiklo. Viral to. Nagkasagutan din ang 2 panig. Ayon sa saksi, ang kotse ang nakabangga sa motorsiklo. Una rin daw nanakit ang mga sakay ng kotse. Yung kotse, nasagi siya. Bumagsak ngayon yung motor. Ngayon parang nagalit yung babae, bumaba. Tapos inaano niya yung lalaki. Yung lalaki, iwas siya ng iwas papunta rito. Ngayon may isang bumaba dun na sa kotse, sinipa yung motor niya. Yun, doon siya nagalit. Ngayon bumalik siya doon sa sasakyan ng babae. Sinuntok niya yung kotse. Pagka harap niya ng gano'n, yung babae nanalakit, sinuntok siya. Nireview ng Pasig City Traffic and Parking Management Office ang kuha ng CCTV. Kitang huminto ang motorsiklo bago mabangga ng kasunod na kotse. Ini-insist kasi nung babae doon sa nakakotse na kakaliwa daw yung lalaki. Pinanood namin sa CCTV, ang una-una talagang nakabangga yung babae. Yung kaya na nakapakaliwa yung motor, natumba siyang pakaliwa. Pero hindi. Kakanan talaga siya. Nai-report na sa Pasig City Police Vehicle Traffic Investigation Unit ang insidente. Ayon sa pulisya, nagkaareglo ang 2 panig. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update sa working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa New York sa Amerika. Live mula sa New York City, may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi, kung kanina ay nagtalumpati itong si Pangulong Bongbong Marcos sa 70th session ng Commission on the State of Women sa United Nations Headquarters. Bukas, may isa pa rin siyang mahalagang speech. Yan naman ay sa harap ng special plenary meeting para sa kampanya ng ating bansa ng Pilipinas na makakuha ng non-permanent seat sa UN Security Council at para manawagan na rin sa sinasabi nila na peaceful settlement o mapayapang pagresolba sa krisis sa Middle East na nakakaapekto kahit dyan sa atin sa Pilipinas. Rafi. Joseph, nakipagpulo ba ang Pangulong Marcos kay UN Secretary General Antonio Guterres? Ano yung kanilang napag-usapan? Okay, ang unang sinabi sa atin itong si Undersecretary Claire Castro ay yung pagpapahayag ng suporta nitong si Secretary General Guterres dun sa kampanya natin na makakuha ng non-permanent seats sa UN Security Council. At ang sabi niya ay ang Pilipinas ay kilala na bilang peace builder o tagapamagitan sa mga bansa. Wala pang detalye kung ano ang napag-usapan nila bahagi ng Middle East crisis, pero bukas ay magkakaroon tayo ng pagkakataon sa Pangulo na matanong siya tungkol dito. So I guess yung Middle East crisis is in the minds of every leader in the world. So malamang napag-usapan nila yan, but we'll just have to ask the President tomorrow, Rafi. Napag-usapan din ba ng Pangulo at ni Guterres yung nangyayaring gulo nga, nabanggit mo nga, sa Middle East, posibleng pag-usapan yun. Ano pa yung mga posibleng i-bring up ng Pangulo dito sa pulong? Okay, siguro ang tinutukoy mo ay yung talumpati niya bukas. So dalawa yan, twofold. Yung kampanya ng Pilipinas para makakuha tayo ng non-permanent seats sa UN Security Council. So mahalaga na nandito at mismong si Pangulong Marcos ang nangangampanya para sa Pilipinas kasi medyo gipit na tayo sa oras. Sa June 3 na yung gagawin na mga botohan dyan. Ang kailangan natin ay makuha yung 2/3 ng boto ng mga miyembro ng UN. At ang sabi sa atin dito ay yung kalaban natin na Kyrgyzstan ay hindi nagpapahuli sa pangangampanya. So yung presensya ni Pangulong Marcos dito ay mahalaga para i-push o para isulong yung kampanya natin o kandidatura natin sa UN Security Council. Ikalawa, bilang nandito na rin siya sa United Nations, kukunin na rin daw ng Pangulo ang pagkakataon para manawagan sa peaceful settlement. Ang pananalita ni Pangulo dyan is he will call for restraint, dialogue, and respect for international law. So yung tatlong mensahe, magtimpi, makapag-usap, at irespetuhin ang international law para dito sa Middle East crisis na kahit malayo sa Pilipinas ay ramdam natin ang epekto, Rafi. Joseph, nandyan din ba yung Pangulo ng Kyrgyzstan?
We're not aware, pero yung special session tomorrow is made for the President para bigyan siya ng pagkakataon to personally campaign for the President, for the non-permanent Security Council seat. Pero ang kalaban natin dito for the Asia Pacific seat, no? Kasi may allotment yan per geographical region, ay Kyrgyzstan, at hindi raw sila nagpapahuli in terms of, kasi mas marami silang pagkakataon na makampanya during this whole period, kasi ang term naman yan, although June ang election, ay ang term will be 2027-2028. Pero ito nga ay push natin para naman hindi tayo mahuli doon sa pangangampanya. Dahil importante din naman, kahit maliit tayong bansa, na magkaroon tayo ng boses dito sa Security Council, Rafi. Bukod, Joseph, dito sa UN Security Council, may iba pa bang agenda ang Pangulo? For example, mga pakikipagpulong sa business sector habang nandyan siya sa Amerika? Ginawa na yan ni Pangulong Marcos kanina pagkatapos ng kanyang pulong kay Guterres at saka sa kanyang talumpati dito sa session ng Commission on Status of Women. Nakipagpulong siya sa 2 business groups at ilan sa mga particular na mga focus ay yung mga investments or pamumuhunan sa healthcare services. Pero wala pang beyond that, ay wala pang ibinibigay na detalye ang Malacanang kung meron bang mga napagkasunduan or mga pledges ng mga investments from these companies dito sa Amerika, Rafi. At Joseph, may update na ba doon sa hiling ng emergency powers ng Pangulo para mabawasan yung excise tax? Ang punto dyan, ang Pangulo ay naghihintay sa Kongreso. Ang sabi ni Yusek Claire is kailangang makita muna ng Pangulo yung committee report para daw hindi na magpabalik-balik. Kumbaga, ang ibibigay na versyon or yung mga panukala ng Kongreso, Senate at saka ng Kamara ay maliwanag na kung paano ba ipapatupad itong pagbabawas ng excise tax, magkano, hanggang kailan, ano yung mga factors at kailan ibabalik. Kasi pagka sinuspindi mo yung excise tax ay ang ibig sabihin niya na i-amendahan mo yung Internal Revenue Code. So Congressional Act yun, pero ang sabi ni Yusek Claire, gusto makita ng Pangulo muna kung ano yung lalamanin ng rekomendasyon or yung panukalang batas na pipirmahan niya para bigyan siya ng emergency powers. Ang bago siya mag-certify as urgent. Kasi normally, Rafi, if you covered Congress, you've covered Congress, no? Parang, ang sabi ko nga dito kay Yusek Claire, di ba parang dapat muna yung certification ng urgency para signal sa Kongreso na madaliin itong pagpasa ng emergency powers to suspend the excise tax. Pero ang sabi ni Yusek Claire is para lamang yan hindi na magpabalik-balik at para maliwanag na kung ano yung pipirmahan ng Pangulo, lalo na rumaragasa, if I may say that, na itong crisis sa Middle East, Rafi. At of course, time is of the essence dito sa usaping ito. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Isinusulong sa Senado na aprubahan ang panukalong halos 53 billion pesos na emergency supplemental budget para tugunan ang mga epekto ng gulo sa Middle East dito sa Pilipinas. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, 12 billion pesos niyan ay mapupunta sa transport subsidy. Tulong daw para maibsan ang epekto ng umiiral ng big time na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Halos 3 billion pesos naman ang ilalaan daw sa sektor ng agrikultura. At hindi bababa sa 38 billion pesos ang gagawing emergency fund para sa repatriation at reintegration ng mga OFW sa Middle East na apektado ng gulo roon. Nakipag-ugnayan na raw ang tanggapan ng Senadora sa Department of Finance para sa mga posibleng pagkunan ng pondo. Tuesday latest mga mari at pare, one proud daddy. Si Stars on the Floor Season 2 celebrity contestant Rocco Nacino sa pagsilang ng kanilang second baby boy. Inireveal yan ni Rocco sa kanyang recent Instagram post kasama ang kanyang misis na si Melissa Gohing Nacino. Panganay nilang si Ezren Rafael at si baby Elian Azriel. Grateful ang Sparkle actor sa lahat ng doctors, nurses at staff na tumulong sa smooth delivery ni Mel last March 3. Nakafocus naman daw siya ngayon sa healing ng kanyang wifey na binigyan niya ng sasakyan bilang push gift. Chika ni Rocco, well-deserved yon ni Melissa na dumaan sa hardships during her pregnancy. Nanganak na si Mel and we have our second boy
8 pounds siya, big baby, and we're very, very happy to welcome him into our family. Kaya nga, kumuha ko ng panibagong sasakyan na updated na napakagandang features para yan ang magiging family car namin. Who knows, baka mag-try kami ulit para sa isang girl naman.